Noong October 26, 2021, ay nilitis ng People's Court ng Yezhi District, Guangzhou City, Guangdong Province of China ang isang espesyal na kasong intentional homicide. Ang suspect ay isang 83 taong gulang na babae at ang kanyang 46 na biological na anak na lalaki ang kanyang pinatay gamit ang kanyang mga kamay. At habang dinidinig ang kaso sa korte, ay ibinunyag ng matandang babaeng suspect ang kanyang motibo sa pagpatay sa kanyang anak. At ang lahat ng mga tao sa korte, maging ang hukom, ay napaiyak. At pagkatapos ng 4 na oras na paglilitis, ay tumayo ang hukom at binasa ang hatol. Makalipas ang ilang sandali, ay inihayag ng hukom na ang suspect na kriminal na si Wang Wanlan ay palalayain ng korte. Sa korte ay nabigla ang hindi mabilang na mga netizens dahil ito ay hindi isang self-defense killing, kundi isang sinasadyang pagpatay. At higit pa rito, paanong walang pananagutan ang isang ina sa pagpatay sa kanyang anak? At bakit ang matandang babae na ito na higit sa 80 taong gulang ay pinatay ang kanyang anak gamit ang kanyang sariling mga kamay? Tutuklasin natin ang sikreto sa likod ng mapait na trahedyang ito na naging dahilan upang hatulan siya ng hukom ng mas magaan na parusa sa korte. Noong 1934 ay ipinanganak si Li Wanlan sa isang ordinaryong pamilya sa Guangzhou, Guangdong Province. At nang sumapit ang kanyang 18 taong gulang, ay pumasok siya sa isang lokal na pabrika ng tela at naging isang regular na manggagawa. Pagsapit ng 1956, nakilala ni Wanlan si Li Dong sa pamamagitan ng isang tao. At matapos na magkitang dalawa ay nagpakasal at nagsimula ng isang pamilya. At makalipas ang 2 taon ay ipinanganak ni Li Wanlan ang kanyang panganay na anak na lalaki na si Li Jianjian. Matapos magkaroon ng anak, ang pamilya'y namuhay ng masaya at kontento na sa buhay na binubuo nilang tatlo. At noong 1970, sa ilalim ng maingat na pangangalaga ni Wang Wanlan, ang kanilang panganay na anak ay nagsimula ng pumasok sa junior high school. Gayunpaman sa sandaling ito ay hindi inaasahan ng mag-asawa na sa ginang Wanlan ay nabuntis muli. Noong unay inaakala niya na ang buhay ng isang pamilya na binubuo ng tatlo ay napakasaya na. Kaya ang hindi inaasahang bata sa kanyang sinapupunan ay pinag-aalinlangan niya. Dahil una sa lahat, si Wanlan ay 37 taong gulang na sa panahong yon at mapanganib na sa mga babae ang magbuntis at manganak pa sa ganong edad. Pangalawa ay pakiramdam ni Wanlan na masyadong malaki ang agwat na edad ng 2 bata. Kaya naman nag-aalangan siya kung dapat niya bang ipagpatuloy ang pagbubuntis. Sa totoo lang, si Wang Wanlan ay may choice kung dapat ba niyang ipagpatuloy ang pagbubuntis o hindi. Dahil sa kanilang bansa sa China, ang abortion ay legal sa lahat ng yugto ng pagbubuntis. At ang mga pagpalaglag ay maluwag na pwedeng gawin ng mga kababaihang Chinese sa pamamagitan ng programa sa pagpaplano ng pamilya. At maluwag itong ginagawa sa mga government at private hospitals at maging sa mga klinik sa buong bansa ng China. Ngunit sa huli na naig pa rin ang pagmamahal ng isang ina. At pakiramdam ni Wanlan, ito ay isang maliit na buhay na kahit ano pa ang mangyari, ay may karapatan din itong mabuhay at hindi basta-basta inaalis lang. Pagsapit ng October 1971, ang 37 taong gulang na si Li Wanlan ay matagumpay na nagsilang ng bunsong anak na lalaki at pinangalanan nila itong Li Jianen. At matapos nun, si Wanlan at ang kanyang asawa ay naging magulang sa pangalawang pagkakataon, kaya pamilyar na sila sa pag-aalaga ng bata. Ang mag-asawa ay masayang-masaya sa pagkakaroon ng isa pang anak na lalaki sa kabila ng kanyang edad. At mahal na mahal din ng kanilang panganay na anak na si Li Jianjian ang kanyang nakababatang kapatid. At nang makita ni Li Wanlan na sobrang mahal ni Li Jianjian ang sanggol na kapatid, ay naramdaman niyang tama ang kanyang desisyon na buhayin ang sanggol. Gayunpaman habang lumalaki si Li Jianen, si Li Wanlan na nag-aalaga ng mabuti sa bunsong anak ay may napansing kakaiba sa bata. Naisip niya na ibang mga bata ay mapuputi, mataba at cute. Samantala ang itsura ng maliit na anak na kanyang ipinanganak ay naiiba sa mga ordinaryong bata. At doon ay natuklasan niya na ang mga mata ng kanyang bunsong anak ay hindi pantay. Ang isang eyeball ay nasa kaliwa at ang isa naman ay nasa kanan. At siya'y madalas na naglalaway. Noong unay inakala niya na ang bunsong anak ay napakabata pa at hindi pa lumalaki. At ang madalas na paglalaway ay isang normal na bagay para sa bawat sanggol.
Gayunpaman habang lumilipas ang mga araw, ay napansin din niyang medyo mabagal ang pagdevelop ng pangangatawan at isipan ng bunsong anak. At makalipas ang 1 taon, sinubukan ni Wanlan na turuang tawagin siya ni Li Jianen ng nanay. Ngunit si Li Jianen ay hindi tumugon. Sinulyapan ni Wanlan ang kanyang panganay na anak at naisip niya na tinawag siya nito ng nanay bago ito naging 1 taong gulang. Samantala ang bunsong anak ay hindi pa rin makatayo at makalakad at hindi pa rin makapagsalita ng kahit na anong simpleng salita. At doon ay pinalakas ng kanyang asawa ang kanyang loob at sinabing di umano ay natututo ang mga bata na magsalita ng mabilis o mabagal. At may ilang mga bata daw na hindi nagsasalita hanggang sila'y mag-3 o 4 na taong gulang. Kaya huwag daw siyang mag-alala. At noong 5 taong gulang na si Li Jianen, ay hindi na maitatago pa ang pagkakaiba niya sa iba pang mga bata na pareho ng kanyang edad. Ang ibang mga bata ay tumatakbo sa bakuran, samantalang si Li Jianen ay hindi makalakad nang hindi natutumba. At ang kanyang pagsasalita ay puro tunog lamang na tulad ng mahabang A. Isang araw ay hinila ni Li Jianen ang palanggana at parang wala siyang kamalay-malay na ang malamig na tubig ay bumuhos sa kanya. Ngunit nakangiti pa rin siya na nakalabas ang dila at nakatitig sa kawalan na nanginginig ang ulo. Ang inang si Wanlan ay napaiyak nang makita ang eksenang ito at doon ay napagtanto niya na dapat nilang ipasuri ang anak at batay sa pagsusuri ng doktor ay lumalabas na may Down syndrome si Li Jianen na isang congenital disease. Ito ay isang sakit na dulot ng chromosomal abnormalities. 60% ng mga batang may sakit na ganito ay nakukuha sa mga unang yugto ng pagbubuntis. At sila'y kadalasang may sintomas tulad ng mga abnormalidad na mukha, mabagal na paglaki, mental retardation at maraming malformations. At noong panahon ng pagbubuntis ni Wanlan, ay wala siyang alam sa mga prenatal check-up, kaya naman hindi niya natuklasan na ang kanyang pinagbubuntis ay may congenital disease at wala itong lunas. Kaya hiniling ng doktor kay Wanlan na maging sa kanyang asawa na maging handa at habaan ng pasensya. Dahil ang kalagayan ni Li Jianen ay lalala pa habang siya'y tumatanda. Sa totoo lang ay hindi matanggap ni Wanlan ang katotohanan ito. Kaya dinala ng mag-asawa ang kanilang anak sa lahat ng hospital sa Guangzhou na umaasang mapapagaling ito. Gayunpaman ang bawat doktor na sumuri ay may parehong konklusyon na si Li Jianen ay talagang isang batang may Down syndrome. Naramdaman ni Ginang Wanlan na ang kanyang langit ay biglang bumagsak at tinatanong ang kanyang sarili na pareho sila ng kanyang asawa na nasa mabuting kalusugan, kaya bakit siya nanganak ng isang batang may congenital disease. Minsan ay hinikayat ng ilang kamag-anak at kaibigan si Wanlan at sinabing mas mabuting itapon nila ng lihim ang kanilang bunsong anak sa halip na hilahin ang buong pamilya sa hirap sa pag-aalaga sa isang may sakit na bata. Ngunit matatag na tumanggi si Wanlan at sinabing anuman ang mangyari sa kanyang bunsong anak ay ito pa rin ay kanyang sariling anak at kailangan niyang alagaan ng mabuti ang batang ito. At dahil sa sakit na Down syndrome na may mababang pag-iisip, si Li Jianen ay hindi maaaring pumasok sa paaralan ng normal tulad ng ibang mga bata sa parehong edad. At noong si Li Jianen ay 8 taong gulang na sa wakas ay nakakabigkas na ito ng naynay. Ngunit kahit na siya ay tumatanda, ang kanyang pag-iisip ay tulad ng isang 7 taong gulang na bata. At para kay Wanlan, ay nasisiyan siya kapag ang kanyang anak ay tinatawag siyang inay. Samantala si Li Wanlan ang naging responsable sa pag-aalaga ng mga bata sa bahay, habang kanyang asawa ay lumalabas para magtrabaho upang masuportahan ang pangangailangan ng pamilya. At sa ganitong paraan ay nagpaka-superhuman si Wanlan. Gumigising siya bago magmadaling araw tuwing umaga, at pagkatapos na maghanda ng almusal at pagsilbihan ang buong pamilya, dinadala niya si Li Jianen sa rehabilitation center. At matapos noon ay uuwi sila ng bahay para magluto at maghanda ng hapunan. At ang asawa ni Wanlan ay halos wala ng pahinga dahil ginugugol niya ang kanyang day off sa pagtatrabaho para kumita ng mas malaki. Dahil ang pagpapagamot kay Li Jianen ay may kamahalan at kailangan din nilang magplano para sa kinabukasan ng anak. At noong naging 18 taong gulang na si Li Jianen, tanging nanay at tatay lamang ang nasasabi niya at hindi man lang marunong magbilang. Ngunit sa kabutihang palad ay nakakalakad siya ng may umaalalay at natutong kumain mag-isa at gumamit ng palikuran.
Bagamat alagang-alaga ni Wanlan ang bunsong anak na puno ng pagmamahal, ay aminado naman siyang malaki ang kanyang pagkukulang sa panganay na anak. At may isang bagay ang laging nasa isip niya, na siya at ang kanyang asawa'y parehong lampas na sa 50 taon sa pag-aalaga kay Lijanen. At kapag sila'y matanda na at pumanaw na, paano na si Lijanen? Kaya't nagpasya silang mag-asawa na hanapan ng mapapangasawa ang kanilang bunsong anak at hindi sila namimili ng kondisyon ng babae, basta handa itong alagaan si Lijanen. Ang mag-asawa ay nagtipid ng higit 30 years para makaipon bilang presyo ng babae. Nang malaman ng maraming pamilya ang halaga ng presyo ng nobya na ino-offer nila, ay nagpuntahan sila upang pag-usapan ang kasal. Ngunit bago pa man sila nakapasok ng bahay, ay sinabihan sila ni Wanlan na may problema ang kanyang anak at kailangang magdusa ng husto ng babae. Ngumiti ang mga magulang ng babae at sinabing ayos lang. At dapat lang daw na matutong mag-alaga ang mga kababaihan para sa iba. At magpasok nila sa bahay ay nakita nila si Lijanen na ibinuka ang kanyang bibig at iiling-iling ang kanyang ulo. At ang mga nakangiting mukha ng mga bisita ay namula. Sinabayan pa ng mga kumikibot na balikat at nagbubulungan. Sa huli ay umalis sila ng hindi lumilingon at sa loob lamang na 1 linggo ay walang nagbigay pansin sa pamilyang Lee. Sila'y pinag-usapan lamang ng mga tao sa lugar at sinasabing sino daw ang babaeng handang magpakasal at maging kasambahay. At ang kanilang mga salita ay puro pangungutya. Gayunpaman ang asawa ni Wanlan ay hindi sumuko at tinaasan pa ang presyo ng nobya. Sinasabing ibibigay pa niya ang perang kinikita niya bawat buwan sa trabaho. Ngunit kahit tinaasan pa nila ang presyo ng nobya ay walang interesado. At makalipas ang 11 taon, ay isinugod sa ospital ang nooy 69 na taong gulang na asawa ni Lee Wanlan dahil sa biglaang high blood at pag-atake sa puso. Sa ospital ay hinawakan ni Wanlan ang manipis na kamay ng kanyang asawa habang umiiyak at ang kanilang pagnanais na makahanap ng mapapangasawa para sa kanilang anak ay ganap nilang itinigil sa mga oras na yon. Di nagtagal noong 2013, ang asawang lalaki pumanaw. At sa oras ng libing, si Lijanen ay walang kamalay-malay sa nangyayari. Umiiling lamang ang kanyang ulo at nagsisisigaw. At paminsan-minsan ay nagsasabi ng nanay at tatay na lalong nagpasikip sa puso ni Lee Wanlan. Niyakap niya ang kanyang anak sa wheelchair habang tinitignan ang larawan ng kanyang asawa at sinabing tanging si Lijanen na lang daw ang may hawak sa kanya sa mundong yon. At may nagpayo kay Ginang Lee Wanlan na ipadala si Lijanen sa isang welfare home. Agad naman niyang binisita ang isang malapit na welfare home at nakita niyang maraming malulungkot na matatanda doon na nakaupo sa buong araw na walang nag-aalaga sa kanila. At hindi rin niya gustong guluhin ang buhay ng kanyang panganay na anak na nooy may sarili ng pamilya. So huli na pagpasyahan niya na siya na lang ang mag-aalaga kay Lijanen mag-isa. At nung si Lijanen ay 30 taong gulang na, sinabi ng isang staff sa health center kay Lee Wanlan na mataas ang kanyang dugo, kaya pinayuhan siya nito na pumunta sa hospital para magpa-check up. Ngunit hindi lamang mataas na presyon ng dugo ang nakita sa kanya, kundi pati na rin ang sakit sa puso. Kinabukasan ay hirap nang bumangon ng mabilis si Ginang Wanlan sa higaan dahil na rin sa kanyang mahinang pangangatawan. At sa mga oras na yon ay hinihintay niyang tawagin siya ni Lijanen ng nanay bago siya babangon. Ngunit lumipas na ang mga ilang oras ay wala siyang naririnig na ingay mula kay Lijanen. Kaya agad siyang bumangon at dala ang palanggana para hugasan ng anak. Ngunit nang pumasok siya sa silid nito ay nabigla siya sa nakita. Agad niyang nabitawan ang palanggana at tinakbo ang anak. Dahil si Lijanen ay nahulog pala sa sahig ng patagilid mula sa kanyang higaan. Ang isang paa ay nakasabit sa gilid ng kama at ang kanyang mukha ay naging kulay ube. At humihinga ng malalim. Agad na dinala ng hospital si Lijanen. Pagkalabas ng doktor sa emergency room, sinabi nito kay Ginang Wanlan na may mabigat na ulo na si Lijanen at dumanas ng matinding brain atrophy dahil sa pagkahulog. Mula noon sa tindahan ng almusal sa bukana ng komunidad, ay hindi na makikita si Ginang Lee Wanlan na nakaupo kasama ang kanyang anak na kumakain ng lugaw tuwing umaga. Sa halip ay naroon na lamang ang isang ina na malungkot ang mukha. Bibili lang ng almusal at nagmamadaling umuwi. At matapos makalabas sa ospital,
Si Lee Janen ay kakain, iinom at dudumi sa kanyang kama araw-araw. At upang maiwasan ang mga sugat at pagbabara ng dugo na dulot ng pagkakaratay sa mahabang panahon, si Ginang Lee Wanlan ay palaging nanatili sa tabi ng kama. Iniikot ang kanyang katawan at minamasahe ang kanyang mga kasukasuan paminsan-minsan. At dahil hindi na kayang kumilos ni Lee Janen, ang kanyang mga muscles ay nanigas na at nang maglaon, maging ang pagkain ay hindi na niya nagagawa pa. Kaya naman ang inang si Lee Wanlan ang siyang nagsusubo sa kanya para kumain. Ngunit hindi niya ito halos malunok. Pagkatapos niyang nguyain ito ng 5 minuto, karamihan sa mga ito ay nahuhulog sa sahig at sa gilid ng kanyang bibig. Kaya naman kinakailangan munang nguyain ni Ginang Lee Wanlan ang kanin at pagkatapos ay ipapakain kay Lee Janen. Hindi nagtagal ay napansin niyang malamig at maalat ang kanin. Hindi pala niya namamalayan na tumutulo na pala ang kanyang mga luha at pumapatak sa rice bowl. Ang araw-araw na hirap at pasakit na yon ay tumagal ng 16 na taon pa. At noong 2017 ay biglang isinugod sa ospital ang 84 na taong gulang na si Wanlan dahil sa biglaang atake sa puso. At habang siya ay nakaratay sa ospital, kahit na siya ay nanghihina, ang kanyang puso't isipan ay nakatuon pa rin sa anak niyang si Lee Janen na nakaratay pa rin sa kanyang higaan at hindi makakilos kahit na pagpunta sa banyo. At doon ay nakaramdam siya ng sobrang depresyon. At nang sumunod na araw ay bumuti na ang kanyang kalagayan at nang lalabas na siya mula sa ospital ay narinig ni Ginang Lee Wanlan ang isang doktor na pinapagalitan ang pamilya ng isang pasyente. Na sinabing ilang beses daw ba niyang sasabihin sa kanila na dapat nilang sundin ang kanyang payo sa pagbibigay ng dosage ng gamot dahil ang sobrang dosage ng sleeping pills ay nakamamatay. Sa narinig na yon ay biglang kinabahan si Ginang Lee Wanlan at nanikip ang paghinga. At pag-uwi ng bahay ay patuloy pa rin siya sa pag-aalaga kay Lee Janen. Ngunit hindi na talaga niya kaya pang humawak ng trabaho sa bahay. Kaya naman ang panganay na anak na lalaking si Lee Janjan ang siyang nag-iisang inaasahan ng pamilya. At habang naghahaponan ay tumingin si Ginang Lee Wanlan sa kanyang panganay na anak na kumakain ng kayoko. At pagkatapos ay binaling ang kanyang tingin sa kanyang bunsong anak na ang mukha ay puno ng pagdurusa at hindi komportableng pakiramdam. Agad na naisip ng inang si Lee Wanlan na ang kanyang anak na si Lee Janen ay nagdusa ng husto sa buong buhay niya at maging siya ay nagtiis ng hirap kasama ang anak. Pati ang panganay na anak ay nadadamay sa hirap. Noong gabing yon ay hindi makatulog si Ginang Lee Wanlan. Buong magdamag siyang nag-iisip dahil may kung anong bagay ang pumasok sa kanyang isipan. Isang bagay na siyang magpapalaya sa kanya maging sa kanyang mga anak. At pagsapit ng malamig na umaga, pumunta si Ginang Lee Wanlan sa ospital at humingi sa doktor ng 2 sleeping pills. Kalmado ang kanyang mukha na tulala habang inilarawan ang kanyang kalagayan. At pagkatapos noon siya ay nagpabalik-balik sa ospital at ang mga gamot na nakukuha niya ay tinatago niya sa drawer sa tabi ng kanyang kama. At noong May 9, 2017, siya ay sumulat ng isang liham. Sa liham ay inilarawan niya kung paano na-diagnose si Lee Janen na may Down syndrome sa loob ng 46 years, kung paano lumala ang kanyang kondisyon ng pautay-utay at kung paano siya naghirap sa pag-aalaga dito. Sa huli ay sinabi niyang kung ano man daw ang mangyari, ay walang kinalaman dito ang kanyang panganay na anak na si Lee Janjan at tanging siya lamang ang buong may responsibilidad. Matapos noon ay isinilid niya ang sulat sa drawer at kinuha ang 76 na tabletas na sleeping pills at isa-isa niya itong dinurog at kinuwang pulbos na at tinunaw sa tubig. Pumasok siya sa pinto ng kwarto ni Lee Janen dala ang mangkok ng lugaw. Sinubuan niya ang anak ng lugaw na may halong gamot. Si Lee Janen ay tumawag ng nanay habang kumakain. Ramdam ni Ginang Lee Wanlan na nalalasahan nito ang pait, kaya nilagyan niya ng honey ang lugaw. Nang sinubuan pa ni Lee Wanlan ang anak ay binulungan niya ito sa tenga at sinabing magpakabait ka anak, wala ng sakit at pait pagkatapos nito. Matapos noon ay dahan-dahang nakatulog si Lee Janen. Pinatong niya ang ulo ng kanyang natutulog na anak sa kanyang kantungan. At kinuha ang unan na inihanda niya at idiniin ito ng mahigpit sa mukha ni Lee Janen. Pagkalipas ng ilang minuto, nawalan ng hininga si Lee Janen at tuluyang namahinga. Matapos niyang makitang hindi na humihinga ang anak, ay tinakpan niya ang kanyang bibig at humagulgol ng iyak.
Matapos noon ay tinawagan ni Ginang Liwanlan ang telepono ng panganay na anak at hinintay niya itong makauwi at nagpasamang dalhin siya sa pulisya para sumuko. At noong hapong yon, ang 83 taong gulang na si Ginang Liwanlan kasamang panganay na anak ay pumunta sa Yuzu District Police Station sa Gwangju para sumuko. Nang malaman ng mga pulis na umahawak sa kaso, na pinatay ng isang 83 taong gulang na ina ang kanyang 46 na taong gulang na anak gamit ang kanyang sariling mga kamay, ay hindi sila makapaniwala. At noong December 2017 ay nilitis ng Gwangju Yuzu District People's Court ang kaso ni Wang Wanlan. At sa ginawang pagdinig ng korte, ipinaliwanag ni Wanlan ang kanyang motibo sa pagpatay sa kanyang bunsong anak. At ang lahat ng hukom sa korte ay napaluha sa kalungkutan. At ang higit na nakakaantig ay nang ang panganay na anak ni Wanlan at ang mga kaibigan at kapitbahay ng pamilya ay sumulat ng liham na humihingi ng awa na may pagmamahal at malasakit sa korte. Na umaasang si Li Wanlan ay masintensyahan ng mas mababang parusa. Sa huli ay sumang-ayon ang hukom na ang ginawa ni Ginang Liwanlan ay sumasalamin sa intentional homicide at lumabag siya sa batas. Gayunpaman, isinaalang-alang nila ang sitwasyon ni Ginang Liwanlan na nagdusa sa mahabang panahon. Kaya naman nagpasya ang korte na siya'y patawarin at nagpataw ng mas magaan na sintensya. At sinintensyahan siya ng 3 taong pagkakakulong na may 4 na taong pagsuspinde sa sintensya. At dahil sa magaan na sintensyang ito, sa huli ay pinalaya din si Ginang Liwanlan at maaari na niyang gugulin ang kanyang natitirang taon sa kapayapaan. Yun lamang po para sa araw na ito. Muli ay nais ko po munang batiin ang aking mga tagapakinig na sina Randy Piano at Elaine Rivera. Shoutout po sa inyo. Salamat po.